mga kapwa mag-aaral, isang mapagpalang araw. Ako nga po pala si Laura May D. Sorosa. At ako naman si Marasa Ansol Villa. At narito kami upang ipakita ang aming mga ginawang kagamitang panturo bilang bahagi ng asignaturang paghahanda at evaluasyon ng kagamitang panturo. Layunin ng aming output na makalikha ng mga kagamitang makakatulong sa mas malinaw, interaktibo at makabuluhang pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa pagbuo o paghahanda ng aming mga kagamitang panturo ay sinaalang-alang namin ang pagiging malikhain, matipid at angkop na konteksto para sa mga paaralang may mga limitadong kagamitan. Gumamit din kami ng mga indigenous materials upang mas maipakita na hindi kinakailangang maging magastos upang maging epektibo ang isang kagamitang panturo. Ang aming mga kagamitang panturo, una na rito ay ang window instructional materials at ang pangalawa ay ang flip chart na may halong mga materyales mula sa paligid o tinatawag nating indigenous materials. Ang una namin ginawa ay ang window instructional material. Ito ay isang materyales o kagamitang panturo na binubuo ng mga panel o flaps na maaaring buksan upang ipakita ang mga nakatagong impormasyon, maaaring ding larawan o di kaya'y mga sagot. Sa aming output ay ginamit namin ang paksang mga uri ng tauhan. Ang bawat bintana ay may mga nakatagong mga uri ng tauhan. Una na rito ay ang pangunahing tauhan o yung bida sa kwento. Ang pangalawang uri naman ay ang katunggaling tauhan o yung kontrabida sa kwento. At ang panghuli naman ay pantulong na tauhan o yung mga supporting characters sa kwento. At alam niyo ba na kapag binuksan ng mga mag-aaral ang mga bintana, ay makikita nila ang uri ng tauhan, kahulugan nito at mga halimbawa na kapaloob sa bawat uri ng tauhan. Sa ganitong pamamaraan ay matututo ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtuklas at aktibong pakikilahok. At ang mga aralin ay naging mas kawili-wili dahil hindi agad ibinibigay ang mga impormasyon, kundi ito ay unti-unting nalalaman. Ang window instructional materials ay maaaring gamitin sa mga sumusunod na asignatura. Una na dyan ay ang asignaturang Pilipino. Kapag ikaw ay nagtuturo ng tungkol sa mga bahagi ng pananalita, mga uri ng pangungusap o di kaya ay mga talasalitaan, ito ay pwede ding gamitin. Ito rin ay maaaring gamitin sa asignatura o sa agham. Kapag ikaw ay tumatalakay ng tungkol sa mga bahagi ng halaman, mga bahagi ng katawan ng tao, di kaya ay siklo ng buhay. At maging sa araling panlipunan din, ito din ay pwede. Kapag ikaw ay tumatalakay ng tungkol sa iba't ibang relihiyon sa Pilipinas o di kaya sa mga anyong lupa o anyong tubig. At ito rin ay magagamit kapag ikaw ay nagtuturo sa matematika tulad ng basic operation tulad ng multiplication table na may kasamang may nakatagong sagot. Pwede din ang ganitong uri ng kagamitang panturo. Pangalawa naman po namin nagawang kagamitang panturo ay ang flip chart na may halong indigenous materials. Ito ay binubuo ng
binubuo ng mga magkakasunod-sunod na pahina upang mas lalong makita o maintindihan ng mga mag-aaral ang leksyon dahil nakikita nila ang mga aralin ng paisa-isa. Angkop ang kagamitang panturong ito sa mga araling may proseso o di kayo'y magkakaugnay na konsepto. Sa aming output ay ginamit namin ang paksang mga elemento ng maikling kwento. Bawat pahina nito ay naglalaman o nagtataglay ng mga elemento ng maikling kwento tulad ng tauhan, tagpuan, banghay, at maging ang tema nito. Bawat pagbaliktad ng mga pahina ay isa-isa din na ipapaliwanag ng guro ang mga kung ano nga ba ang mga elemento ng maikling kwento. At gamit ang flip chart, maaari din dito na ilagay ang mga magiging panuto sa kanilang pangkatang gawain, sa kanilang pagtataya at maging sa kanilang takdang aralin. Sa pamamagitan nito ay mas malinaw na nasusundan at naiintindihan ng mga mag-aaral ang aralin dahil nakikita nila ang leksyon ng paisa-isa. Isa rin itong instrumento para mapanatili ang atensyon ng bawat mag-aaral sa talakayan. Sa kabuuan, ang aming kagamitang pagturo ay interaktibo at angkop sa pagtuturo ng panitikan sa asignaturang Pilipino. Ito rin ay makikitaan ng pagiging simple at malikhain, lalong-lalo dahil pwede itong gamitin kahit walang teknolohiya o di kaya'y kuryente, lalong-lalo na sa mga paaralan na may mga limitadong kagamitan lamang. Kaya, bilang mga magiging guro, mahalaga na tayo ay maging malikhain at mapamaraan sa paghahanda ng ating mga kagamitang panturo upang maging mas makabuluhan ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Dahil naniniwala po kami na sa pagiging simple ay makikitaan pa rin ng makabuluhang materyales ay maaari tayong makapaghatid o makapagbigay ng dekalidad na edukasyon para sa lahat ng mga mag-aaral na gustong matuto. Yun lamang po at naway meron kayong natutunan tungkol sa aming mga nagawang mga kagamitang panturo. Maraming salamat po.